Sibuyas, kamatis, mga simpleng sangkap na kung minsan mahal, pero ngayon bagsak presyo. Nagkasabay kasi ang anihan at ang importasyon, doble dagok sa ating mga magsasaka na gisadong-gisado na nga. Sarsyadong itlog, sinigang, kaldereta, at ang iba pa nating mga putahing Pinoy, hindi singsarap kung wala ang ating mga panggisa. Pero ang mga magsasaka ng mga gulay na ito, mapait ang kasalukuyang kalagayan. Ang sibuyas at kamatis kasi ngayon na ibibenta na lang sa paluging presyo. Dati po 100 per kilo. Ngayon, 1 kilo po, 4 pesos. Dahil din sa oversupply, maraming kamatis ngayon, itinatapon na lang at hinahayaang mabulok. Basura! Ay, ang sandasos, itangates! Ang itinuturong ugat ng suliraning ito, ang di umano pag-angkat o importasyon ng gobyerno ng mga gulay katulad ng sibuyas. Dapat po sana ang importasyon ay doon sa panahon na tayo ay may kakulangan na sa supply. Sa isang viral post, ang mga magsasaka ng sibuyas nanawagan, stop importation of onion, support local farmers. Humihingi po ako ng tulong sa inyo para mabigyan nyo ng kaunting presyo ang aking sibuyas. Nananawagan po ako upang mabili po sana ang aming mga tanim na kamatis. Sino nga ba ang dapat gisahin sa problemang ito? Problema sa sibuyas, umusbong daw nung aprobahan ng Department of Agriculture nito lang February 6 ang pag-angkat ng libo-libong metric tons ng sibuyas mula sa China, Indonesia at India. Sa pool kung kailan pa naman anihan na ng sibuyas sa maraming parte ng Pilipinas. Kabilang na ang Nueva Ecija. Narito po tayo sa Bongabon sa Nueva Ecija, ang onion capital ng Pilipinas. Lahat po ng 28 barangays dito, sibuyas ang ikinabubuhay. Panahon po ng anihan ngayon. Pero ang mga magsasaka rito, hindi natutuwa, kundi luhaan. Bagsak presyo kasi ang kanilang pangunahing produkto. Pwede ho ba ako makibunot? Madali lang siya, pero ang mahirap yung nakayuko. Masakit sa likod. Nakilala ko si Marife na magtatatlong dekada nang nagtatanim ng sibuyas. Kamusta ka, Marife? Mabuti naman po. Oh, kamusta yung ani nyo ngayong taon? Ngayon, urong po. Anong urong? Ibig po sabihin kakaunti pong ani. Mas kaunti. Ano bang trabaho mo dito? Ang trabaho ko po rito, magdadamo, magugupit po. Madalas din kasama ni Marife sa mga taniman ng sibuyas ang kanyang mga anak na sina JR at Irene. Hating gabi pa lang, nagsisimula ng magbunot ang mag-iina. Magtatanghali na nung sila'y natapos. Pero kailangan pa rin nilang tanggalin ang bagaso. Ito po yung gugupitin. Ayan po. Naiiwan po ay laman. Meron silang lingkaw pang alis ng mga dahon. Pwedeng masubok. Hindi. Okay, kaya lang. Mahirap din kasi maghapon kang nakababad sa init. Kung maganda ang presyo, 1,000 pesos daw ang bayad kay Marife kada araw. Pero ngayong napakamura ng sibuyas, magkano kinikita mo sa ganitong hanap buhay? Pinaka-kon 300 po. Mga ilang buwan ka nag-aani ng sibuyas? 2 linggo lang po ang anihan po rito. Yung mga magulang mo ba magsasaka rin? Opo, magsasaka pa po. Namatay na po ang tatay ko. Tapos ngayon tumutulong pati sa sibuyas yung mga anak mo na maliliit. Opo. So parang hindi ka nakaalis dito, ganun ba yun? Ako ang talagang ginas na namin buhay. Hirap. Pag wala pong ani, wala rin po kaming kita. Taong
2016, namasukan si Marife bilang domestic helper sa Saudi. Pero makalipas ang 3 taon, umuwi na rin siya ng Bungabon. Tinukan ko lang din na nakasama ko yung mga pamilya ko. Sa totoo lang po, toyo, kamatis po, ulam namin basta sama-sama kami kakain. Minsan po wala. Anong masasabi mo sa ganitong buhay at hanap buhay? Ito nga po namin, umangat-angat po kami kahit paano. Pero umaangat ba? Hindi po. Sa palagay mo, bakit? Dahil po sa konpo ng sibuyas, sa presyo po. Yung presyo ng sibuyas na hindi gumaganda. Maganda. Itong mga anak mo, anong gusto mo sana silang maging? Gusto ko po mapag-aral po hanggang college. Pangarap ko lang maging teacher. Sa kutundalo po. Gusto ko wag matulad sa akin na ganun po ang buhay nila. Mula sa bukid, ang mga inaning sibuyas ay dinadala sa mga buying station katulad nito, kung saan inilalabas ulit yung mga sibuyas mula sa mga sako para ma-sort according to size at quality. Pagkatapos, ibabalik nila sa sako at ilalagay dito, itatambak dito para maghintay na ng mga buyer. Nakakailang sako ho kayo sa maghapon? Kagabi, kumita kami ng 1,125. Talaga ho? Sa maghapon po yun? Oo. Ilang araw ho kayo nakakapag-sort po ng sibuyas? Araw-araw po. Pero bakit nga ba nag-aangkat ang Pilipinas ng sibuyas kung meron naman tayong mga ekta-ektaryang taniman nito? Tuwing Pebrero hanggang Abril lang daw kasi ang harvest season ng sibuyas sa ating bansa. Hindi raw sapat para matustusan ang pangangailangan natin sa buong taon. Para masolusyonan ito, noong dekada 90, nagsimulang mag-angkat ang Pilipinas ng sibuyas mula sa ibang bansa. Ang mga ini-import nating sibuyas, mas makinis at mas malaki, kaya mas tinatangkilik din ng ilang consumers. Pero kung kalidad naman daw ang pag-uusapan, hindi hamak na mas malasa at mas malutong ang mga naaaning sibuyas sa ating lupa. Ang importasyon din ang paraan ng gobyerno para siguruhing hindi gaanong tataas ang presyo ng sibuyas. Katulad ng nangyari noong 2022 na kada kilo umabot ng 700 pesos. Masakit sa bulsa nating mga consumer. Pero sa importasyon, ang susi sa lahat ng yan, tamang timing. Hindi katulad ng nangyari sa taong ito na umangkat ang gobyerno noong Pebrero. Sapul sa panahon ng anihan ng ating mga magsasaka. Kaya ang ending, sila ang lugi, sila ang dehado. Ang puhunan daw ng magsasakang si Mang Heron para makapagtanim ng sibuyas sa 2 ektaryang lupain sa Barangay Pesa, umabot ng 700,000 pesos. Yung 1 hektarya nasa 350,000 eh. Yung mga pataba, mahal din. Pati mga labor cost. Ang inaasahan niyang kikitain sana ngayong anihan, nasa humigit kumulang 500,000 pesos. Ibig sabihin, lugi siya ng 200,000 dahil may kakompetensya raw kasi silang imported na mga sibuyas na mas mura pang ibinibenta sa mga palengke. Ang dapat sana'y 80 to 110 pesos kada kilo na bentahan ng puting sibuyas, 30 pesos na lang ngayon. Habang ang dapat sana'y 120 pesos na presyo ng pulang sibuyas, 45 pesos na lang ngayon. Kaya halos wala raw siyang kikitain sa anihang ito. Sabi nga, pag may sibuyas yung ulam mo nun, parang feeling mayaman ka eh. At noon po, pag amoy sibuyas ka, sumakay ka sa boss at alam na taga-buga ko, feeling rich. Mabuti yung nagagawa nyo pa magbiro, Mang Heron. Ngayon po, pag amoy sibuyas, Amoy magsasaka, medyo alanganin na po yung kalagayan sa pamumuhay. ang laki ho nung binagsak, no? Ang laki ho nung tama sa inyo. Kami naman mga senior citizen, yung maintenance at saka yung pagkain, pwede na po naming makuha doon sa presyong ibinaba. Hindi mo ba kayo kinukonsulta ng gobyerno? Madalas po kaming mag-dialogue, ma'am. Dapat po sana ang importasyon ay doon sa panahon na tayo ay may kakulangan na sa supply.
Walang masama sa mag-import. Sana man lang pinatapos yung ani para hindi siya nakasabay sa pagpresyo ng mga traders sa pagbili niya ng sibuyas. Kung talagang kulang, they should have imported much earlier. Nag-average kami ng around 30,000 metric tons ng onion every year. Ang battle cry talaga namin, hanggat maaari, huwag masabay sa harvesting ng onions, yung importation. Tinanong ko si Undersecretary Cheryl Marie Caballero ng Department of Agriculture, bakit ba nag-import ang gobyerno ng sibuyas? Gayong anihan na nito. Ang context nito ay merong pangangailangan na konti para matugunan yung gap. This should have been done earlier on, sometime December. So nahuli lang yung paglabas ng measure to allow the importation. But what we are looking at po ay pagdating sa malakihang bulto na dadating na nitong anihan, na-anticipate na yan ng DA. So stopgap lang yung inalaw ni Secretary na ma-import. Ang tinatanong ho nila, hindi ho raw ba wrong timing itong importation? February ho yata kayo nag-start mag-import, which is also the harvest time for sibuyas, especially sa Bungabon, sa Nueva Ecija. Bakit daw ho ganon? Yun pong harvest time ay mangyayari normally nasa Marso. So, yung pagdating nung importation na na-approve ng Secretary para sa 3,000 metric tons ay para sa Pebrero. Ito po ay napag-usapan nila through the Onion Allium team, kung saan ang farmers, ang industry at ang mga taga-DA ay nagkakaroon ng konsultasyon. So, nagkaroon ng recommendation actually or agreement sometime December yan na magkakaroon ng importasyon. So, hindi siya mag-i-spill over sa Marso kung saan ang karamihang harvest ay parating. Tingin namin at ang appreciation ng departamento ay kailangan magkaroon ng storage na pupuntahan yung harvest. So, ang tanong namin, sa dami ng storage na nabigay ng DA, dapat nagkaroon ng pagkakataon at prioritization yung mga nasa Bungabon dahil madami po tayong cold storage na nailagay sa Nueva Ecija. Cooperative po ang aming entry point dahil hindi naman natin matutugunan bawat isa. Yung ibinigay nila na cold storage ay namamaximize namin. Meron na kaming puno isang kwarto. Lahat ay local produce na nanggagaling sa mga tunay na magsisibuyas. Dapat sana may capacity na more than 1 million bags at doon nila ilalagay para yung mga tao dyan makabili ng mura at dekalidad na sibuyas na nanggagaling at produkto ng mga lokal. Ang problema ho raw sa storage is mahal. Yung kuryente. Meron tayong market linkages through the Kadiwa ng Pangulo kung saan tinutulungan natin silang dalhin yung produkto nila so pwedeng sila magbenta direkta. Matapos masalanta ng bagyong Pipito ang Nueva Ecija, Nobyembre ng nakaraang taon, Burado yung aming punlang sibuyas. marami sa mga naipunlang sibuyas nasira at hindi na napakinabangan. Sa halip na magtanim ulit ng sibuyas, marami raw sa mga magsasaka rito piniling magtanim na lang ng kamatis. Maraming umani kasi kamatis kasi maraming pitas ito hindi kamukha nung sibuyas na isa lang. Pero kung kailan aanihin na sana nila ang mga kamatis, sakto rin na bumagsak ang farm gate price. Kung dati 160 pesos kada kilo, ngayon 4 pesos per kilo na lang. Luging-lugi ang ating mga magsasaka at ang itinuturo rin nilang rason, oversupply. Mga kamatis, tinatapon lang nila yan. Ay, ang sandasos, kamatis! Kaya ang ilan sa mga magsasaka sa Bungabon, nang hihinayang man, mas pinipili na lang itapon ang mga kamatis. Ganun din kasi, dalhin din namin sa pamilya. Babalik din hindi rin nabibenta. Kamatis po kayo riyan, isa sa mga pangunahing sangkap ng maraming lutuing Pilipino. At kung ganito pong mainit na ang panahon, panahon na rin ang anihan ng kamatis. Pero dito sa Nueva Ecija, sa sobrang bagsak ng presyo, halos ipamigay na lang o itinatambak sa kalsada at sa mga bukirin ang mga kamatis. Dito sa Barangay Vega, nakatambak lang ang kamatis. Galing sa taniman ni Richard, hinahayaan na lang nilang mabulok. Si Richard, dating seaman,
Ang 1.5 ektaryang lupang ito, bunga raw ng ilang dekada niyang pagtatrabaho sa barko. Nung tumigil siyang maging seaman taong 2019, nagdesisyon siyang magtanim na lang dito ng kamatis. Magkano bang puhunan mo dito? Sa 1 hektarya po, pagka po bago, pati mga basal tali ng ganyan, mga 200. 200,000? Usually, kung maganda yung presyuhan, magkano yung kinikita mo sa 200,000 na puhunan? Noong isang taon po, natapat kami sa presyo na 70. Kumita po ng 1M. Ah, talaga? Kaso ngayon naman, Ngayon po, lugi. lugi po. Maganda naman po yung presyo lang po ang mababa po. Bakit? Over po ng supply. Di, paano yun? Anong gagawin nyo kung ganitong bagsak Yung yung presyo? pinagbebentahan po niya, inuupa lang din po namin sa mga taong namimitas. Si Wilma, isa sa mga tagapitas ng kamatis ni Richard. Ang hirap po talaga sa bukid, kaya kailangan po talaga, tiyagaan po. Kasama niya ang 16 anyos niyang anak na si Cyrus sa pagtatanim sa bukid. Kahit pa hirap siyang maglakad. Sa totoo lang, ayaw po namin siyang sana sa bukid. Kaya lang, ma'am, talagang siya ang may gusto. 500 pesos daw kada araw ang naiuuwi nila noon tuwing anihan. Pero nung bumagsak ang presyo ng kamatis, nangalahati na lang ang bayad sa kanila. Bibili lang po kami doon ng halagang 100 na manok, umaga tanghali hapon. Tapos yung 100 naman, sa may bigas naman, malungkot po kaming mga nag-ano ng kamatis kasi po mababa po ang presyo. Ano maisasagot nyo dun sa hinagpis ng mga nagtanim po ng kamatis? Nagkaroon tayo ng oversupply. Sabay-sabay na nagtanim, sabay-sabay na umani. So, antemano, hindi kayang i-absorb yan ng merkado. Ang tinitingnan natin ay paano ito dalhin systematically at meron tayong kadiwa ng Pangulo platform para sila ay makapag-direct to market. Di ho ba sila nasabihan na wag ho kayong sabay-sabay magtanim kasi hindi maganda yung presyo pagka ganon? Meron po tayong nilalatag na cropping calendar. Ito yung tamang panahon ng pagtatanim. Minsan, gusto nilang magpalusot. Ibig sabihin, yon yung time na either they win or they lose. Pero tinitingnan nila kaagad na pag nakalusot sila sa panahon na yon, mas mataas ang presyo. Paano kung lahat nagsabay-sabay na magpalusot? So yan yung nangyayari, nagkaroon ng oversupply. Ay, ang sandasos, itangates! May nagtatanim po dito ng palusot, August. May ulan pa ho kasi noon. Medyo alanganin po, may bagyo pang dumadating. Kami po, October po namin tinanim to. Para kahit papaano, hindi masayang ang mga inaning kamatis ni na Richard at Wilma. To the rescue! Ang Rural Rising Philippines, organisasyong tumutulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng tinatawag nilang Rescue Buy. Nalok mo namin presyo ay doble sa kuha ng middleman dito. Alam po sa Metro Manila, Sariling pera ni na Ace at Andy ang ginagamit nila para maisalba ang mga kamatis at iba pang produkto ng mga magsasaka. Meron din daw nagbibigay sa kanila ng donasyon. Bago po kami pumunta ron, nag-aambag-ambag kami ng pambayad sa truck, pambayad dun sa mga nagtatrabaho sa bukid, at syempre po yung bayad po sa farmer. Ang tamis? Ilang crates lahat ito, Richard? May 50 na po siguro to. Kaya nagpapasalamat po kami sa Rural Rising Philippines na dumating sila. Salamat ha, na may ganito kayong ginagawa. Kasi nakapanlulu mo talaga makita yung mga kamatis, tinatambak. Sabi nga po ng Richard, ito po yung sugal na legal. You're not betting on anything, on cards or luck. Ikaw mismo, you're betting on yourself. Kaya mo bang ituloy ito? Kaya mo pang itaguyod? Ang ilan sa mga kamatis na ni-rescue by ng Rural Rising Philippines, balak nilang ipamigay sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Nag-alok ang aming programa na kami na ang magdadala. Maraming salamat po sa Rural Rising. Pang-ulam po nila, baka po sa maghapon. We're also asking mga private sector, LGUs, national government, talagang i-market sa Manila itong mga kamatis. And sa ibang areas na kulang o mahal ang kamatis, talagang seryosohin yung pagpoproseso ng kamatis para mapakinabangan naman yung ani at mas kumita ang ating farmers. Meron mo ba kayong program para hindi na lang itambak yung mga kamatis? Ang medium-term intervention ay magkaroon ng dehydration facilities to absorb the excess production. Pag dehydrated po kasi siya, then it can last for several months. As fresh tomato pa rin po yun? Fresh in the sense na dehydrated lang siya. Pwedeng gamitin natin sa pakbet, lagyan mo lang ng mainit na tubig, mag-expand ulit yon. I think they'd like to hear this from you. Kung ramdam ba raw ho nyo
At naririnig nyo daw ho ba sila at yung kanilang mga hinaing? Umiikot tayo all throughout, iba't ibang commodity, iba't ibang grupo. Ang nakikita po natin sa direksyon ngayon ng ating Department of Agriculture ay magkaroon ng sustainability at profitability ang magsasaka. Dapat mahalin nila yung magsasaka kasi ito po yung backbone of the economy. Ang sitwasyon ng mga magsasaka natin ngayon parang paggayat ng sibuyas na nakakaiyak dahil sa nangyayaring oversupply. Ay, ang San Besos, kamatis! Hindi lang ang mga itinatapong kamatis at sibuyas ang nabubulok at nasasayang. Lalong-lalo na ang hirap at sakripisyo ng ating mga magsasaka na ang puhunan sa pagtatanim, dugot pawis. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.